Lord, sa napakagandang good news na binalita niya sa atin today. Alright, so to begin, yes, pwede po ba natin ipikit muna ang ating mga mata at kausapin po muna natin ang ating mapagmahal na Diyos sa umagang ito. Let's just feel His presence. He is here. Lord God, we thank you, Panginoon, sa napaka-sweet na encounter namin sa iyo ngayong umaga na ito, Panginoon. Maraming salamat sa blessings, Lord, sa mga biyaya na pinagkakaloob mo po sa amin araw-araw. Sa hindi pagsawa na pagmamahal, pag-iintindi, pagpo-provide sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Lord, today, God, we will just celebrate yung kadakilaan mo, yung kadakilaang pag-ibig mo para sa amin, Panginoon. We surrender everything to you, Father God. Lord, I will just say na mahal kita, Panginoon, with all our hearts. Sabihin po natin, mahal kita, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen! Let's just worship our Lord God. Woo-hoo! Ang sword, dakila ang iyong pag-ibig para sa akin, Panginoon.
Father God, Lord, hindi itong buhay namin ang gusto namin, Lord. Sa iyo namin iaalay, Lord. Lord, ang dalangin namin habang kinakanta yung kantang Pag-Release, Lord. Dalangin namin na patuloy lang kami pipiliin na tahakin yung lugas ng isang tao, Panginoon. Ikaw nga po may taas sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ganun, Panginoon. Sa iyong pag-ibig wagas at sununan, sa iyong biyaya at iyong kahabagan, sa lahat ng iyo ang aking tugon katapanan. Sa patuloy mong pagtitiwala, kahit kapos kaalaw at mahina, sa lahat ng ito, pangako sa iyong katapatan. Magkakasya, manatiling nililihis sa piniling, landas ang pagsukat, pagkakasakop sa iyo. O Diyos, tahakin may kadiliman, kundi hindi kaiiwan. Matulan tag-arap, bigat di tagumpay kailanman. O Diyos, sa suturan, sa iyong biyaya at iyong kahabagan, sa lahat ng iyo ang aking tugon katapatan. Sa patuloy mong pagtitiwala, kahit kapos kaalaw at mahina, sa lahat ng ito, pangako sa iyong katapatan. Magkakasya, manatiling nililihis sa piniling, landas ang pagsukat, pagkakasakop sa iyo. O Diyos, tahakin may kadiliman, hindi kaiiwan. Tag-ulan, tag-araw, may hatid, tagumpay kailanman. O Diyos, magtatapat pagkat ika'y tapat. Sa iyong Panginoon at Hari ng lahat, magpapasya, manatiling nililihis sa piniling, landas ang pagsukol, pagkakasakop sa iyo. O Diyos, tahakin may kadiliman, hindi kaiiwan. Tag-araw, bigatin, tagumpay kailanman. O Diyos, yes, Lord. Yes, Father God. Lord, dalangin namin, Lord. Nasakupin mo ang puso't isipan namin, Panginoon. Na Lord, kahit hirap yung dumaan, Lord, pipiliin pa rin namin magpatuloy na sumunod sa iyo. Lord, salamat kasi
kahit anong mangyari, hindi mo din bibitawan yung kamay namin, Panginoon God. Na Lord, this time that you just wanna acknowledge, Lord, na wala nang dadakila pa sa'yo, Lord. Na ikaw ang dakilang hari ng lahat, Lord God. Yes, Panginoon. Lord, dalangin namin, Lord, nabigyan mo kami lalo ng lakas sa araw-araw, Panginoon, para piliin, Lord. Patuloy na piliin ang sumunod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa presensya mo, Lord. At alam namin, Lord God, na binuksan mo na yung puso at isipan namin, Lord, para tanggapin ang dakilang mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. Lord, salamat sa patuloy na pagtitiwala sa amin, Lord, sa patuloy na pagbabay, sa patuloy ng pagbibigay ng pagmamahal, ng kabaitan, ng kagalakan, ng kapayapaan, Lord. Salamat sa lahat, Lord. Lord, salamat kasi patuloy mo kami binibigyan ng lakas at kagalingan, Lord. Lord, dalangin namin na wala nang ibang may tataas sa araw na to, pati sa Lord, sa lahat ng natitirang araw ng buhay namin, wala nang ibang matataas kung ikaw lang, Panginoon. Lord, mahal na mahal ka namin, Lord, at patuloy ka rin magpapasalamat sa pagmamahal na dakila na binibigay mo sa amin araw-araw. Lord, walang ibang may tataas kundi ikaw lang, sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba at ang lahat ng anak ng Diyos magsasabi ng Amen. Thank you, Lord. Amen. 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 So nakakatuwa po yung ating praise and worship, no. Napakaganda ng mga mensahe doon pa lang sa praise and worship natin, no? Kaya hindi na po ako mag-message. Musik na po tayo. Hindi, totoo, di ba? Napakaganda yung sinabi doon na hindi kita iiwan, no? Parang sinasabi ni Lord sa atin, hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Di ba? And i-relate natin mamaya yan sa ating topic po mamaya. So, before that po, meron tayo ditong, ito yung lagi nating panghahawakan at pwede natin i-remind sa ating sarili, no? Pwede po natin basahin to. Sabi dito, ito ang aking Biblia, ang salita ng Diyos. Ako ay kung ano ang sinasabi niya at hindi ang sinasabi ng iba. Ito ang aking gabay sa buhay, lakas at pag-asa. Laging tapat, tanging katotohanan ang dala. Ito ang aking huling otoridad sa lahat ng bagay sa oras ng pagsubok ay di bibigay. Kapag naliligaw, itinuturo niya ang daan. Pinapaalalahanan, tinuturuan, at mabigat na damdamin ay pinapagaan. Ang salita ng Diyos ang aking pundasyon na aking ituturo hanggang sa susunod na henerasyon. Wow, palakpakan naman natin ang ating Panginoon. No? Napakaganda po niyan, lagi natin i-remind sa ating sarili yung ating laging sinasabi niya. No? Na ang final authority natin is Bible. Ang final authority natin, yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Hindi yung sinasabi ng mga classmates mo, katrabaho mo, kung sino man mga matataas sa posisyon na yan, no? Hindi sinabi na bubo ka, wala kang alam, is wala ka ng alam. So, magbabase tayo sa sinasabi ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi po yung sinabi ng katrabaho, pangit ka. Hindi totoo yung kapatid. Dahil sa paningin ng Diyos, guwapo ka, maganda ka. Pwede bang pakasabi sa katabi mo, guwapo ka, maganda ka. Si Eko. So, yun. Maganda ka. So, guwapo ka. So, tayo ay guwapo at maganda sa paningin ng ating Panginoon. Amen? Lagi po natin i-claim yan. So, anyway, sino po ang nakakaalala ng topic natin last week? Kung sino po nakakaalala, mayroon pong 1,000. Huh? No? Woman of Wonder Pet. Wonder Woman. Yan, no? Dati natin ni Ma'am Henny doon is si Mary, no? So, si Macario, di ba? So, nakakatuwa, di ba? Yung topic natin ngayon, mamaya malalaman po natin. Ano yung si Ehud? Si Ehud, di ba? Si Ehud, yung nasa Bible.
So, si Ehud, nung namatay siya, is itong mga Israelita talaga, laging nagkakasala sa paningin ng Diyos. Diba? Lagi ang makukulit nila, lagi silang ang daming reklamo. So, nagkasala na naman ang Israelita. Kaya hinayaan ng Panginoon, ito yung during Old Testament story. Kaya hinayaan po ng ating Panginoon na sakupin sila nila Haring Jabin na Hazor. Nagbabasa ng Bible. Si Haring Jabin ng Hazor na ang isa or ang tawag doon, leader ng hukbo is si Zera. Si Zera. Yan. Si Zera ang pangalan niya. Pero lalaki po yun, hindi siya si Reyna, ha? So, si Zera. So, pinagmamalaki nila is meron silang siyang naraan na karwahe na yari sa bakal. So, kaya walang makatalo-talo sa kanila. And at the same time, hinayaan din kasi ng Panginoon na lusubin ang mga Israelita. Kasi ang mga Israelita sobrang kukulit. And sa paningin ng Diyos is nagkasala na naman sila. Kaya hinayaan sila ng Lord. Diba? Umalis na naman si Lord. Diba? O kaya hinayaan. And alam niyo po ba, 20 taon silang pinahihirapan nila Haring Jabin at ni Sisera. Mali. Diba? Mali. Mali. Sobrang And alam niyo po, after ng 20 years, tsaka na-realize sa mga Israelita, bakit hindi tayo humingi ng tulong sa Panginoon? Imagine niyo, 20 years. 20 years? Grabe, pwede naman mga 1 month, di ba? 2 months. Isang linggo nga lang, di ba tayo, pag hindi na natin kaya, hindi na tayo tulong ngayon, di ba? Sinati ninyo, masasabi mo talaga na napakukulit talaga nila. And marami sila mga fried chicken. Di ba? Iba fried talaga sila. Hindi, kaya ko to. Hindi, kakayanin namin yan. Ganun. So, papansinin po natin, 20 years bago nila na-realize, di ba, na humingi ng tulong sa ating Panginoon. Di ba? So, ganun sila katindi. So, and dahil doon, eto na yung verse 4. Di ba? Dumating na po tayo dito. Sabi po dito, Deborah, the wife of Lapidot, parang Lapida, no? Was a prophet who was judging Israel at the time. So ito yung judging niya to, hindi siya yung nag-judges na, ikaw, makukulong ka. Ikaw, pupunta ka sa ganito. Hindi Ito yung para siyang ermitanyo. Alam niyo yun, ermitanyo, na nagbibigay ng payo sa mga Israelites. Kasi during that time, si Deborah siya yung leader ng Israelita na kapag meron hindi pagkakasunduan yung mga Israelita, lumalapit sila kay Deborah. Humihingi ng payo, di ba? Para siyang pastor na hihingihan mo ng payo. Ano ba dapat namin gawin? Ano ba dapat namin gawin sa bagay na to? So, ganun po siya. So, and then, she would sit under the palm of Ephraim, and the Israelites would go to her for judgment. One day, she sent for Barak, son of Abinoam, who lived in Kadesh, in the land of Naphtali. She said to him, "This is what the Lord, the God of Israel, commands you." Diba? Kasi siyang prophet Call out 10,000 warriors from the tribes of Naphtali. And, sige pa, pasok po. Zebulun at Mount Tabor. And I will call out Sisera. Diba? Sisera yan. Sige po. Commander of Jabin's army. Along with his chariots and warriors to the Kishon River, there I will give you victory over him. So, ibig sabihin, pinasabi po ng ating Panginoon, ginamit niya si Deborah na isang propeta, pinasabi ng Panginoon, dahil humingi sila ng tulong, di ba? Ang kulit nila, 20 years siya, humingi ng tulong. Sabi ng Lord, sige, ganito ang gagawin ko. Guguluhin ko sila si Sarah. Guguluhin ko yung mga isip nila. Kaya ako naniniwala talagang ang Lord kaya niyang yung isip natin Diba? Remember, doon sa naalala ko din, bago natin ituloy, yung time ni Moises, diba, si Pharaoh is sinatigas naman ng Lord ang puso ni Pharaoh para lahat ng wish ni Moises, hindi sundin ni Pharaoh. So ako naniniwala na ang Lord talaga kayang patigasin ang puso ng tao, kayang palambutin, even ang kahit isip natin, kaya niya. Kasi all-powerful siya di ba? So, and then,
Sabi po diyan, pagtatagumpayin po kayo. Diba? Basta gagawin mo lang kung ano yung pag-uutos ko. And take note, si Deborah po is isang babae. Kaya ako naniniwala, kahit babae is pwedeng gawing leader ng Diyos. Tama? And take note po mga kababayan, mga kapatid, kapuso, kapamilya. Diba? Siya ang kahit sa isang propetang babae na nabuhay sa kasaysayan. Now you know, di ba? Ay, nagsasearch tayo eh. Di ba? So, tuloy po natin, isa-isahin po natin, pag-aralan po natin mabuti. Sabi po sa verse 4, Deborah, the wife of Lapidot, was a prophet who was judging Israel at the time. Again, yung judging po dito is hindi po yung i-judge tayo, no? Na ikaw, impyerno, ikaw, langit, di ba? O ikaw sa west ka, ikaw sa east. Hindi yun, no? Ito is, it's all about pagbibigay ng payo. So, next po. So, ang Hebrew word po ng prophet is Nebiah. Sabi po natin, Nebiah. Oh, ganun kasi yung Nebiah. Parang hangin siya in Hebrew. So, this means a woman who speaks on behalf of God. Wow! Di ba? Akala natin yung mga lalaki lang ang kinakausap ng pangalan. Hindi. Mga kababaihan din. Kaya hindi yung sabi na, hindi pwedeng mag-leader ang babae. Hindi. Di ba? Parang yung ano lang, naalala ko yung isa kay ko, kwento ko sa kay nasabi niya, isa sa inaayawan niya is yung mga leaders daw is babae. Pero ako naniniwala na ang babae talaga is pinipili ng Panginoon. Di ba? Maging leader din. Di ba? Kasi kundi dahil kay Deborah is hindi sila magtatagumpay. Mamaya malalaman po natin yan, ha? Siyempre sa tulong po ng ating Panginoon. So again, life lesson po natin, hindi mahalaga ang kasarian para magamit ng Diyos. Mahalaga ang pusong handang sumunod. Amen. So kapag meron kang puso na handang sumunod sa ating Panginoon, gagamitin ka niya sa isang plano niya, sa isang makasaysayang plano niya. Amen po? So kahit anong itsura natin o anong man ang lahi natin, kung meron tayong pusong, di ba, sumusunod, handang sumunod sa ating Panginoon, di ba, is gagamitin ka ng Panginoon. Remember, nung time ni David, di ba sinabi niya, hindi siya tumitingin sa kung anong appearance ng tao, kundi tumitingin siya sa kung anong laman ng puso natin. Kaya yung pag-awit, di ba, basta may puso ka sa pag-awit, kahit sintonado ka, hindi sintonado sa paningin ng Diyos yan. Diba? Kahit hindi ka ganun kagaling magsalita o mag-pray, diba? Sa paningin ng Diyos is napakagaling mo. Ganon tayo tingnan ng Lord. Big difference, wow, sa paningin ng mga tao. Diba? Kasi ang tao kasi masyadong judgmental. Tama. Diba? Nakita pa lang, mukhang magnanakaw to Tama. Uy, parang ano to, holdapper to Hindi. Kaya ang mga holdapper ngayon, di ba? Naka-pout na. Di ba? Ganun ngayon, mas social pa. Di ba? Social na ngayon ng mga ang mga holdapper, mga nango-hold up. So, next po tayo, sticky statement. Faithful hearts break all boundaries. Wow. Basta meron ang faithful heart. Sabihin mo nga sa katabi mo, faithful heart. Faithful heart. Ayan po, nakakatuwa po dyan. So, next po tayo. So, in verse 5 po, ito, she would sit under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim. And the Israelites would go to her for judgment. Again, yung judgment po dito, pupunta yung mga Israelita para humingi ng payo kay Deborah. Diba? So next po tayo, in Hebrew word, yung judgment po is mishpat in Hebrew. This refers to guidance and decisions aligned with God's will. Diba? So makita natin yung meaning ng judgment. Hindi siya yung judgment na alam natin, di ba? Hindi siya yung judgment na alam natin na pag bumaba si God dito is judgment na tayo kung saan ba tayo mapupunta, di ba? Kung sa Amerika ba? Or sa Mindanao ba? Japan, di ba? So hindi yun ang judgment na alam natin. So ang meaning po nito, this is refers to guidance and decisions aligned with God's will. So binabalik tayo kung ano ba yung will or gusto ni God
para sa atin. Okay po, next. Life lesson po. Kapag tayo ay namumuhay sa karunungan ng Diyos, tayo ay nagiging liwanag sa iba. Imagine niyo yung mga may mga wisdom ng mga babae talaga, even yung mga lalaki ha. Kapag yung ma-wisdom sila, lagi silang pinagtatanungan. Diba? Napapansin nyo? Pero kapag ang iba na hindi naman ganun katalino, diba? Hindi mo siya wisdom tooth lang, di ba? So, kailangan tanggalin yan. So, ang ibig ko sabihin dito, yung pinupoint ko po is, kapag meron tayong wisdom na nanggagaling kay God, pansinin po natin, lagi tayo nilalapitan. Hiningihan po tayo ng payo. Di ba? Kaya kapag hindi ka hiningi ng payo, baka ibang wisdom yun na sa'yo. So, ayun po yung ibig ko sabihin. So, next po, sticky statement, under God's wisdom, we find direction. Totoo po yun. Kaya nga pinadala si Haring Solomon di ba? Ang pinaka matalinong hari na nabuhay sa kasaysayan ng mundo. Di ba? Alam niyo po ba bakit binigay kay Haring Solomon lahat ng meron na pwedeng pangarapin ng isang tao? Kasi para malaman po natin na kahit nasa atin na ang lahat is wala pa rin saysay. Diba? Pinaranas po kay Haring Solomon yun na kayamanan, diba? Ang kaharian, ang talino, diba? Meron siyang wisdom, pinaranas. Pero sabi niya, at the end of the day, wala pa rin kabuluhan ng lahat ng bagay. So, ibig sabihin po, wag na nating hangarin, diba? Na makuha ang kininang lahat ng dito sa mundo. Kasi at the end of the day, babagsak pa rin tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Nahanap-hanapin pa rin po natin yan, mga kapatid. So, yun. Hindi ko sinasabi na wag na tayong magtrabaho, di ba? So, ibig ko lang sabihin, wag natin i-focus yung sarili natin sa mga bagay na makamundo. Di ba? So, yun po yun. So, yung life lesson po, meron pong mga life lesson dito, hindi lang na nalagay po dyan. Nailagay ba? Hindi, no? Ay, ito pala. Okay, kompleto pala siya, no? Okay, next po mga kapatid. So, verse 6 to 7, malapit na po tayong matapos. One day, she sent for Barak, son of Abinoam. Diba? Barak. So, next po, victory. Ang Hebrew word po ng victory is nasak. Ano yung nga po? Nasak. Ang hirap, no? Kasi gano'n pagka magbibig ka, parang may nasak. Yun po yung, it denotes triumph given by God. So, yun po yun. Hirap mag-bibigay, no? So, next po, life lesson po, ang tapang na binibigay ng Diyos ay mas malakas kaysa sa takot ng tao. Yan ang kagandahan po. Kung galing kay God yung iyong tapang, yung lakas, yung talino, diba? Hindi kaya tumbasan yan na kung ano yung kayang ibigay ng tao o kung anong kayang ibigay ng sanlibutan sa atin. Meron kang yaman na galing sa mundo, kaya lampasan yan ang yaman na galing ni God. Diba? Meron kang talino na pinagkakahirapan mo dito sa mundo, merong wisdom na binibigay ang Lord sa atin. Yes, minsan nga kapag yung sobrang talino mo, nagkakamali ka madalas. Diba? Minsan na ano ka na sa sobrang talino mo, diba? Ganon, diba? Kaya ayaw mo masyadong magpakatalino Minsan kakausapin mo na yung sarili mo. Diba? Minsan nagtuturo ka na ng ganon. Iba na talaga yun. Kaya huwag masyadong magpakatalino. Sapat lang, no? Sapat lang na talino. So, saktong-sakto lang po. So again, ang tapang na binibigay ng Diyos ay mas malakas kaysa sa takot ng tao. Okay po, next po, sticky statement, God's promise fuels fearless faith. Amen. Wow! Napakaganda naman. So, sa Tagalog yun. Diba? God's promises fuels fearless faith. Diba? Kung natatakot tayo, diba sinabi din sa Bible na kung meron kang kasing liit ng butil ng mustasa ng pananampalataya, kaya mong palipatin yung bundok na yun sa kabilang bundok. Di ba? Minsan ginagawa kasi yun di ba? Ikaw bundok, lumipat ka doon. Ginagawa nila literal. Di ba? So, ang ibig sabihin na naman po ng ating Panginoon doon is kung meron man tayong kasing laking problema na kasing laki ng bundok, di ba? Kung meron kang faith na kahit kasing liit ng butil ng mustasa,
kaya mong tanggalin yan, kaya mong alisin. Lagi nga nila sinasabi, kung meron kang problema na kasing laki ng barko, meron namang solusyon ang Diyos na kasing laki ng dagat. Ganun kalaki ang Diyos natin. Depende na lang po sa atin kung gaano ba kalaki ang Diyos sa buhay natin. Kung maliit ang Diyos sa buhay mo, malamang mas malaki yung problema na pinagdadaanan mo. Kaya nga sa atin, dapat lagi tayo nagbabasa ng Bible, lagi tayo nagde-devotion. Sino po dito nagde-devotion? Walang nakataas ng kamay Talaga, no? So, devotion, prayer po, kailangan po natin yan. Para siyang pinapractice natin lagi. Ganun. Parang pag nag-gym ka, kailangan mong ingatan yung mga muscles mo. Di ba? Kailangan mag-gym ka lagi para ma-continuous mo yung laki ng mga biceps mo. Di ba? So, ganoon din po sa ating buhay spiritual. Kailangan natin siyang alagaan. Di ba? Para ma-maintain natin yung mas lumalim yung relasyon natin sa Panginoon. And at the same time, mas makilala po natin siya. Okay? I think this is the last. Verse 8 to 9. But I told her, I will go, but only if you go with me. Sino yung naaalala nyo dito? Wala. Ako meron akong naalala dito, no? Sige, bago po yung trivia. Naalala ko yung time ni Moises. Si Moises na naman po. Kasi mga Israelita, di ba? Kasi sinabi ni God kay Moises, hindi na ako sasama sa inyo. Ewan ko kung alam niyo yung kwento niyan. Pasasamahan ko na lang kayo sa aking mga anghel. Ang sabi ni Moises, alam niyo kung ano yung sabi ni Moises? Sabihin niyo kung bakit. Ano yung sabi? Ay, ano pala? Sorry. Bakit? Tanong niyo kung ano. Sabi ni Moises, hindi kami pupunta sa gusto mong puntahan kung hindi ka namin kasama. Pwede natin sabihin kay Lord. Pwede natin sabihin kay Lord yun. Lord, kung pupunta mo ako dun sa isang lugar na alam ko magiging matagumpay ako, pero hindi naman kita kasama, wag na lang. Matagumpay ka nga, pero napalayo ka naman kay God. Wala din. Diba? Na naging matagumpay ka nga, pero hindi mo kasama si Lord, wag na lang. Mas gugustuhin ko pa na pumunta sa isang lugar na parang hindi ako magtatagumpay, pero kasama ko si God. Dahil alam ko, at the end of the day, yung time na kasama mo si God, matagumpay ka na. Diba? Yung time na kasama natin si God, matagumpay na tayo. Diba? Yung time na tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa buhay natin, matagumpay na tayo. Never tayo magiging talunan sa mundo ito. Kasi napagtagumpayan ni Jesus ang mundong ito. Natalo niya, nagapi niya ang kasalanan. Amen! Kaya tayo is, alam nyo, maligaya tayo bilang mga Kristiyanos. Enjoy natin yung mga blessings na kung ano yung binibigay sa atin ng Lord, diba? Mas nakikita na natin yung positive side. Kaysa sa negative side. So, diba? Mas nakikita natin yung mga positive side, mga blessings na binibigay sa atin ng Lord. And at the same time, mas na-enjoy na natin. Hindi tayo nape-pressure. Diba? Sa mga obligations na meron tayo, nakala natin pag ginawa natin, maliligtas tayo, pero hindi naman pala. Nakala natin kapag ang dami natin mga sacrifices, nasa atin yung mga blessings ni God. No. Nakala natin mas maraming giving, mas maraming blessing ni God. No. Hindi natin kayang suhulan si God kung anong pwedeng gawin niya. Diba? Kung mahal niya tayo, walang sino man makakapigil sa pagmamahal niya. Diba? Sabi ni Chana kanina, kahit tayo sa taasan, kahit kalalim-laliman, kahit kaliwa, kanan, kahit sino pa man yan, walang makakapigil or makapagbawawa sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen po? Amen. Okay, next po, I think this is the last. Hindi pala nabanggit yung Hebrew word. Nadala ako. So, companionship. Ang presensya ng isang matibay na leader ay nagbibigay ng lakas ng loob. Totoo po yun. Ako po, kung meron naman akong leader,
kung malakas yung loob niya and lagi siya nag-encourage sa akin, lalakas din yung loob ko. Kaya nga ako lagi ko yung ini-encourage na, alam mo yun, ayun yan. Kahit mahirap, okay lang yan. Tumalong ka sa bangil. Ayun, wag. Mali! Mali yun. So alam nyo, yung encourage po ng isang leader is grabe siya magpalakas ng loob ng isang followers. So dapat ganun, lagi tayong ini-encourage, lagi tayong true daw, true. Hugot na hugot. So yun po, kasi bilang isang leader, obligasyon ng isang leader na alam mo yun, palakasin ng loob ng followers niya or yung mga member niya. Hindi dapat siya yung i-encourage. So, minsan, kailangan i-encourage siya. Pero, most of the time, kailangan yung leader yung nag-i-encourage po. And, at the same time, kailangan mas marurong ang leader kaysa sa member. Diba? Kasi, pag dumating yung time na mas magaling yung member kaysa sa leader, ano yung pwede mong ituro sa kanya? May nagko-comment doon sa paligid Hindi ko nakikita. Change position. Next position. Yan. Sa upper box may sumasagot. May sumasagot din eh. Damang-dama na yung message eh, no? So, ayun po. So, life lesson po natin is maging inspiration tayo sa iba sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Diba? Yung pananampalataya po natin, maging inspiration po siya sa iba na nakakita ng faith natin, di ba? Ganun naman po talaga yung kung meron ng ihinang loob na kakilala natin, katrabaho natin, mga estudyante natin, is nakita sa atin, ay, ba't siya ganun kahit may mga problema, pero cool lang siya, tumatawa lang siya, di ba? Di ba yung tawa, no? I mean, hindi yung tawa na yung problema, hindi naman siya. Pero maging, alam mo kalmado ka sa gitna ng gulo na nangyayari sa atin. Di ba? Ngayon, medyo magulo yung ating gobyerno. Pero, I do believe, ako naniniwala talaga, na hindi pasama ng pasama ang mundo. Ako naniniwala, pabuti po ng pabuti ang mundo. Kasi alam ni God lahat ng nangyayari. And kasama yan sa plano niya. Ako naniniwala. Naniniwala ba kayo? Yes. Diba? Remember, kaya niyang gawing bato yung puso ng tao eh. Kaya niyang guluhin yung isipan ng tao, di ba? And natalo sila. Mamaya, ikukwento ko po sa inyo paano natalo yung sila Jabin. Di ba? Meron pa ba? Yung sticky statement. Sticky statement po, faithful leaders inspire bold followers. Yan. Yun. Pagka faithful leader ka, ma-inspire mo yung bold followers, yung mga matatapang na followers na lagi sumugod. Walang makakatalo. Diba? Tatalon sa pangil kung kinakailangan. Hindi naman po yun. Ang ibig ko sabihin is, hindi basta-basta magpapagapi. Amen. Yan is, nandun yung wisdom, nandun yung talino, with the guidance of the Lord. Yan, nandun pa rin po yun. So, bago po tayo dumating sa conclusion, no? Kwento ko lamang po paano sila nagtagumpay. Yan, at kung paano namatay si Haring Jabin, no? Yung time na yun na pagpapadalunin na or pagwawagiin na ni Lord, etong sila Deborah, kasi si Deborah sumama kay Barak. Si Barak kasi yung leader ng hukbo. And di ba sabi nga ni Barak, hindi kami pupunta doon kung hindi ka kasama. Di ba? And then, hindi nagdalawang isip si Deborah na sumama sa kanila kasi ayun na may pinapagawa talaga ng Panginoon. So, during that time, is naglaban sila. Ang ginawa ng Panginoon, kala si Zerah sa punong hukbo or parang general siya, ganon, is ginulo yung isip nila si Zerah. Kaya nangyari, yung mga karwahe nila is nagkagulo-gulo, 900 yun na napakarami na nayari sa bakal yung mga karwahe na ipinagmamalaki nila. Kaya sila nananalo sa digmaan. Pero, yung ginawa ng Lord sa kanila, di ba, ginulo yung isip, di ba, siguro naging baliw-baliwan, o yung mga kabayo nila, di ba, nagkaganong-ganulan na lang, di ba? So, napatay lahat ng mga kawan ni Sisera, and si Sisera na lang ang natira. Ang nangyari kay Sisera, sa sobrang takot niya, tumalon siya sa karwahe niya, tumalon siya, and then pumunta siya kay Jael. Kilala niyo si Jael?
tuloy niyo yung pagbabasa nitong Judge. Makikilala niyo siya. Si Jael po, Abangan. abangan sa susunod na kabanata. kabanata. Si Jael po, ayun, pumunta siya sa bahay ni Jael kasi yung hari, yung hari ng ni Jael at saka yung hari ng Haring Jabil is magkakilala. Alam niyo, magkumpare siguro, ganun. So pumunta siya doon. Pinapasok naman siya ni Jael. And then pumasok si Zera. And then sa sobrang uhaw ni Zera, humingi siya ng tubig at pagkain kay Jael. Si Jael naman, hinahinan. Diba? Binigyan ng tubig. Pinakain. Napakabait, diba? O, diba? Mamaya malalaman nyo. Napakabait ng Jael kay si Zera. Ngayon, sa sobrang pagod ni Sisera dahil nagtatakbo siya, wala na siyang kabayo eh. Siya na lang yung tumakbo. Diba? Nakatulog siya ngayon. Ngayon, nakatulog na siya. Ay, bago pala yun, sinabi ni Sisera kay Jael, pumunta ka sa harap ng pinto. Kapag mayroong naghanap sa akin, sabihin mo na walang tao. Ngayon, si Sisera nagtakot ng kumot at dahil sa tindi ng pagod niya at kumain siya, uminom siya ng tubig, ano yung tendency nun? Tulog. Makakatulog. Diba? Ganun naman tayo. Pag busog, makakatulog. Nakatulog ngayon. Ngayon, ito si Jael, akala mo napakabait. Kumuha ng martilyo. Martilyo. Totoo, pag binasa mo. Kumuha ng martilyo. At saka isang tulos. Ang ginawa ni Jael, alam niyo kung ano? Ano po? Ano? Nilagay niya sa sentido ni Sisera yung tulos at pinukpok niya. Diba? Minsan gano'n, diba? Akala mo napakabait sa ng tao. Pero siya pala yung Pinitay ngayon na. Totoo! Basahin nyo, ituloy nyo. Ako kasi binasa ko siya. Ganun katindi. At nang dumating po si Barak, hindi Obama ha, si Barak na hari ng hukbo nila Jabin, sinanap, tinuro ni Jael, halika pumasok po kayo. Ito po yung hinahanap nyo. Nakita ni Barak na patay na si Jael. Si Jael tuloy. Si Zera. So yun po. At yung kalaban po nila, si Jabil, sa pagtutuloy ng kwento, is patuloy nilang hinanap at nagapi nila. So, sa time na yon is nagtagumpay ang Israelita laban sa kalaking Jabin. So, ayun po, makikita po natin, no, na kapag nasa atin ng Diyos, walang sino man na makakalaban sa atin. Punta po natin yan. Pero huwag naman natin gamitin yung pangalan ng Panginoon, no, para, sa akin si Lord, hindi mo ako magagapi. Ganyan, di ba? Hindi mo ako matatalo. Di ba? So, hindi po yun. So, ang ibig ko lang sabihin po, is kapag kasama natin ang Lord, wala tayong dapat maging pangamba sa buhay natin. Okay? So in conclusion po, ang kwento ni Deborah ay nagpapakita sa atin na ang pagiging isang woman of willpower ay hindi base sa sariling kakayanan, kundi sa pananampalataya sa Diyos. Hindi mahalaga kung tayo man ay nasa bahay, trabaho, o ministeryo, kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, nagiging matatag tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi lang yung pag nagtiwala ka kay Lord, magiging confident ka sa pag-aaral mo. Hindi. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, magiging lalakas yung loob natin kasi alam natin kasama natin yung Lord. Amen. So again po, meron pa pala. Conclusion, si Jesus ang ating ultimate source ng lakas at inspirasyon. Siya ang nagbibigay ng halimbawa ng pagsunod at determinasyon. So again, naniniwala po talaga ako na ang mga kababaihan po is may kakayanan po bilang maging leader po. Diba? Hindi po sila dapat, yung maging maliit ang tingin natin sa mga kababaihan. Eko? Benjo? Tito Ray? Diba? So, maging mataas po yun. Kasi sa Korea, kasi maliit din ang tingin ng mga Koreano sa mga babae. Parang ang tingin nila doon, parang housewife ka, ganyan. Huwag ka magtrabaho. Huwag ka magtatrabaho. Hindi, sa Korea yun. Sa Korea. Pero dito talaga, kung ano yung kayang gawin ng lalaki sa Pilipinas, kayang gawin ng babae.
So, ang mga Pilipina, talagang sobrang malalakas ang loob, matatapang. Kaya, sobrang saludo po ko sa inyo. Ganyan sa'yo. So, sobrang saludo po ko sa inyo kasi hindi biro ang mga pinagdaanan ng kababaihan. So, again po, lagi po natin isipin, kasama po natin ang Lord. At maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Dito po nagtatapos ang aking mensahe. Thank you po. Thank you po sa amin. Papu, may question po.